Kaugnay ng pagkakapatay kay Mayor Rolando Espinosa, nasa linyang telepono ang isa sa mga jail guard na naka-duty ng gabing mangyari ang pamamaril. Magandang tanghali po sa iyo, sir. Magandang tanghali po, sir. Sa iyo pong kahilingan, respetuhin po namin na ayaw niyo po magpabanggit ng inyong pangalan. Ano po? Pero kayo po isa sa mga jail guard on duty at that time. Yes po. Okay. So, totoo ba na kinuha daw ho ng CIDG ang hard drive ng CCTV, pero sabi po ng CIDG, hindi. Ano ba talagang totoo, sir? Ang totoo niyan, sir, kasi nung pinirsan nila yung gate ng jail namin, nung nakapasok na sila, ganito nangyari, sir. Upo kami lahat, pinaluhod, face on the wall. Okay. Tapos, disamahan kami lahat. Maya, wala na kaming nakita. Tapos, yung kasunod nun, putukan na lang narinig namin. Wala na kaming alam doon, sir, kasi wala na kaming nakita kasi alas 3 ng madaling araw, nangyari yon, nakatayo kami, mga banda, mga alas 7 na ng umaga. Pero nung dumating ho sila, ano ho yung sinabi nila sa inyo? Meron ba silang binanggit na sila ay magsiserve ng warrant? Oo, sabi nila, may warrant sila, buksan yung kuan, yung tawag nitong gate. May pinapakita Ngayon, ko sa inyong papeles, warrant? May pinakitang papel? May pinakita, pero tiniklop agad, sir. Hindi nila pinabasa sa amin. Okay. Ang follow-up question, first time niyo lang ho ba na magkaroon ng ganitong klaseng insidente na kung saan isa ho preso ninyo ay sinaserba ng warrant of arrest? Ngayon lang ho ba ito nangyari? Ngayon lang kayo nagkaroon ng ganitong karanasan? Wala, sir. Okay, wala. Ngayon, isa pang tanong. Pero, siyempre, siguro, sir, nasabi na sa inyo, ang patakaran kung halimbawa may outsider na papasok sa inyo pong kulungan at merong pong gusto makausap na preso o lalo pat merong isa-serve na warrant sa isang preso, ano ho dapat ang magiging proseso? Kukunan namin sila ng kuan, sir, ng tawag nito na yung protocol namin sa kuan, sir, sa jail. Bawal talaga ang bisita kahit Pino, maliban yung sa pamilya ni Espinosa, sir. Okay. No, ang tinatanong ko, sir, kapag halimbawa meron pong tulad nito sa CIDG, may magsiserve na warrant para sa isang preso ninyo, inmate, ano ho yung sistema ino-observe? Dapat? Yung dapat makasagot yan, sir, yung warden namin, sir. Okay. Kasi Sige. kami, trabahante lang talaga kami dyan sa jail, sir. Okay. Meron kasi mga balita rin, bukod sa inyo, may mga 4 na pulis daw na naroroon na hindi raw nakapalag nung pumasok na yung mga taga-CIDG. Tama? Tama yun, sir. Tama yun. Okay. Bakit wala hong ginawa yung mga pulis samantala mga kabaro nila yon? Ba't hindi pumalag yung mga pulis? Na 4. Kasi, sir, ganito nangyari, sir. Yung isang augmentation namin, sir, taga-mobile, nakilala yung isa na classmate niya. Classmate nino? Yung classmate ng mga pulis, sir. Okay. Pero bago niya nakaligtaan kong tanungin. Yung 4 na pulis na naroroon, saan sila nanggaling? Galing sa GAA, sir, sa taga-mobile. Taga-mobile. Bakit sila naroroon? Yun ang request sa taas, sir, na doon sila mag-duty. So sila ay naka-duty sila, doon sa presuhan na yon dahil request po ng provincial jail. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, hindi sila nakapalag nung pumasok yung mga taga-CIDG. Wala silang nagawa. Dinisarmahan ba sila? Lahat kami, sir. Pati police, pinaluhod. Pati pulis pinaluhod. Pati kayo lahat pinaluhod. Lahat kami, sir. Okay. So, matapos yung insidente, dahil pulis sila, bantay sila, dapat man lang kasama sila sa pagpasok. Dapat, sir. Dapat. Okay. Pero hindi nangyari yon. Nung magkaputukan dahil kung tutusin, sakop pa ng mga pulis yung lugar na yon sapagkat sila ay pinost diyan bilang bantay, ba't hindi pumasok yung mga pulis nung makarinig silang putukan, yung 4? Hindi nakapasok yung mga kasama ng post na augmentation, sir. Nakaluhod kaming lahat. Wala na kaming alam doon. So habang nakaload kayong lahat, meron bang isang taga-CIDG doon na nakatutok sa inyong baril para hindi kayo makagalaw?
Pinantayan kaming lahat, sir. May bantay kaya hindi kayo makagalaw. Oo, face on the wall lahat. Bawal lumingon-lingon. Aha, okay. So, ngayon, mabalik tayo sa camera. Paano nyo po nasabi na yung CCTV hard drive ay kinuha ng CIDG? Yun ang hindi namin alam, sir, kasi sa totoo niyan, sir, ako nag-monitor sa dalawa kasi yung monitoring namin, sir. Nakita ko yung ginawa nila sa gate bago sila pumasok. Ngayon, ang pangyayari lahat, kuha doon, pati nakaluhod kami. Ngayon, nagtataka lang kami na pag turnover lahat sa tuan, mga armas, yung armas na turnover, ang nakita namin yung tuan, yung sa recording sa tuan, sa tawag ito sa CCTV, wala na. Okay. Yung kulungan, bago raw mag-raid, yung mga CIDG, ayon sa mga report, kung totoo ito, gumawa na raw kayo ng galugad, kayo mismo mga jail guard. At wala Totoo kayo po. nakitang baril at wala kayo nakitang droga at that time nung magawa kayo ng galugad. Ilang oras o minuto yung pagitan nang dumating ang CIDG at gumawa kayo ng galugad at malinis yung kulungan? Ang nagalugad kami, sir, 30. 30 minutes before. Oo, hindi, sir. October 30. October 30. So araw ang pagitan. Oo, tapos nangyari yung kuhan, November 5. November 4, November 5 ng madaling araw. So halos isang linggo makalipas. Oo, sir. I see. Kasi ang pagkakakala ko, kagawa nyo lang ng galugad ngayong araw na ito o oras ng pagitan and then dumating sa IDG at lo and behold, meron ng mga baril at meron ng mga droga. So hindi pala ganun nangyari. Alright, last na tanong na lamang. Nung pumasok yung mga CIDG, nasaan po yung mga opisyalis ninyo? Bakit hindi po isa sa inyo tumawag man lang sa mga nakakataas o tumawag sa governor's office dahil kayo po ay under ata sa governor kasi provincial jail ho kayo, di ho ba? Yung binabantay Tumawag niyo. yung sarhento na may in charge of the guard, sir. Nagtawag. Okay. Ngayon, kasi andin sa Tacloban siya, mga past 7, dumating siya. Dumating pero tapos na ang pangyari. O, tapos ang pangyayari, sir. Balik, nag-duty kami noon, sir. Bali siyam kami. Ah. 4 na gwardya, 5 gwardya, 4 na polis. So siyam kayo. Ilan yung CIDG na pumasok? Yun hindi ko alam, sir, kasi piso na wala kami lahat, sir. Ano po, face down? Wala kaming natandaan na ang naramdaman ko, ang daming Face down, dumaan sa okay. likod namin. Hulaan nyo lang sir, mga ilan? Mga may 5, 6, 7, 100? Mga ilan? Basta ang naramdaman, marami, sir. Marami. So outnumbered kayo in short. Yes, sir. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Sir Jail Guard.